Yon, and start recording mga kalapida. Welcome sa isa na namang reaction video. Let's mekus. So, light tayo ngayon pero grabe, may death threat pa rin no? Bakit ganun yung mga tao? Ang hilig mag-death threat. Gamitin natin yung hiramin natin yung video ni Real Talk Darbs. Ang topic niya is si Mekos, si Mr. Nobody Dududi. Nobody Dududi. Okay? Pakinggan natin kung yung issue ni Mr. Nobody Dududi. Play. Indianong nagpasikat ng Mekos-Mekos, sinisiraan nga ba ang mga kalahi para lang sumikat? Sobrang Oo. dami na masala sa bukimkan mo, dami na Oo. Real talk naman yung oo, sinagot na natin. Totoo yun. chili, yan. Max yun na lahat! Oh my God! Let's go dito! Kamayin mo lahat! Mekos. Bakit parang? Ito ang daming antatapang Mr. Nobody Dudi. Yan yung pangalan, Mr. Nobody Dudi. Ayun, nabasa ko na. Kanina hindi ko mabasa kaya adibidi. Tuloy. Medyo naging emosyonal si Mr. Mekos-Mekos at natatakot siya para sa kanyang buhay. Pagod na kasi ako yan. Totoo lang, sobra pagod na talaga ako yan. Kailangan gusto ko lang kayo pasayahin. Gusto mo kaming pasayahin. Nagawa naman niya, marami naman na pasaya si Mr. Mekos dito sa Pilipinas. Kaya lang, tuloy natin. I just received a call that they have been talking about me. Sabi nila, patrabaho na natin si Mr. Nobody. Patrabaho na natin. Papataob ka. Hindi ako natatawa dun sa na ipapatrabaho ka na may death threat sa'yo. Natatawa lang ako kasi naalala ko lang yung death wish ni Rapi Tulfo kay Atty. Libayan, yung taob. Ito naman, patrabaho. Sorry kung natawa ako doon. Hindi po siya nakakatawa kasi sensitive yun. Naalala ko lang talaga yung taob. Papataob. Okay? So, yung death wish ni Atty. Libayan is taob. Ito naman, papatrabaho. Okay? Tuloy. Please, tigil. Sobra pagod na talaga ako yan. Kailangan gusto ko lang kayo pasayahin. I just received a call that they have been talking about me. Sabi nila, patrabaho na natin si Mr. Nobody. Please. Ayun patrabaho na natin si Mr. Nobody. Please, tigil nyo na yung Tigil nyo na mga... yung mga threat nyo na ganyan. I am just a react. Kung may galit talaga sa'yo, kahit magganyan ka sa online, social media mo, magsampa ka ng, kaso. Kasi dapat, kita mo ikaw, andiyan ka sa social media, pero hindi mo alam ginagawa mo. Pumunta ka pa dyan para magsabi may death threat ka. Ano bang tamang gawin, 'di ba? Pumunta ka sa police, pumunta ka sa NBI, hanapin mo magsampa ka ng demanda, mag-file ka ng kaso para alam mo kung sino yung nagde-death threat sa'yo, paimbestigahan mo, 'di ba? Imbis na nandiyan ka sa social media, wala namang mangyayari yan na sinabi mong tumigil kayo, titigil kayo. Dahil yung basher sa social media, hindi mauubos yan. Nadadagdagan pa nga, di ba? Sa akin, ilang death threat na rin yung dumaan sa social media ko dahil sa pagko-content ng poverty porn. Ang dami rin nagsasabi, didemanda ako, ganyan. Meron talagang ganyan, di ba? Ngayon, eto yan. Kung papansinin mo, maapektuhan ka talaga. Di ba? Para sure ka naman at safe ka, dali mo sa social media sa otoridad para magawa ng aksyon. Okay? Yun yung tamang proseso. Due process yun. Acting on the people's video. Anong pagdadang pahinga yung ginawa ko? Wala! Yun nga Mga kalahi mo. Ako nung una pa lang napanood ko to si Mr. Nobody Dudi. Nakakatuwa na nakakainis. Nakakatuwa kasi the way he speaks. Pero nakakainis kasi kalahi nga niya yung mga tinitira niya. 'Di ba? Kahit anong gawin mo, nagkaroon ako ng estudyante sa taga-India. Sabi niya ganun daw talaga. Pero meron mga part na malilinis naman talaga. 'Di ba? So, ganun yung ng lahi niyo 'Di ba?
Hindi mo naman mapiplease yan sa paggawa ng video mo. 'Di ba? Hindi mo mapiplease yung mga tao na yan sa paggawa ng video mo. Anong nangyayari? May exploit mo lang sila. Ginagawa mo lang silang content. Kaya nagagalit sila sa'yo. Naiintindihan mo yun? Mekus. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pambansang issue analyzer ng Pilipinas, wherein I'm trying to influence you how to think critically about some mga recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today, we're gonna be talking about another viral topic patungkol sa patok ngayon na catchphrase na mekus-mekus. Ayan, mekus. Ayan, yung mga kapwa ko DJ. Ganyan na sila magsalita ngayon, mekus tayo. Pero yung mekus na yun ha, magmimix, pag di-DJ yun ha. Eto, mekus naman to ng food. Ano nga ba ang meaning ng ekspresyon na ito at bakit usok-uso ito ngayon? Megas ni Insan. Bakit nauuso yun, Mang Insan? Tama bang gawing katatawanan ang food preparation ng ibang lahi? At kung ikaw ang nasa posisyon Yun yung kalahi pa niya, di ba? ng vlogger na to, ano kaya ang mararamdaman mo kung mismong mga kalahi mo ang nagbabanta sa buhay mo? Oh, di ba? Masakit yun. Kasi tinira mo rin sila eh. Malamang, although dapat ginawa na lang nila cyber libel, mas kulong ka pa. 'Di ba? Pwede ka na may cyber libel ng mga 'yan. Nakikita nyo kung lahat alam kung paano dadalhin sa due process. Lahat 'yan may kalalagyan, 'di ba? Yung isa kung nag-death threat may kalalagyan. Yung isa naman kung ginawa ng katatawanan yung video at inexploit may kalalagyan din. 'Di ba? Pwedeng cyber libel din 'yun. Tuloy natin. And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. First, let me give you a brief context. Pinasikat ang playful expression na ito ng isa ng Philippine-based Indian content TikToker at comedian named Mr. Nobody Doody, na may real name na Babalik pa kaya to sa India? O kakatayin to sa India? Sigurado ako galit yung mga kalahi na ito sa kanya, no? What's Sing. As of the time I'm recording this video, he has 3.2 million followers sa Facebook at 75,000 followers sa kanyang YouTube channel. At meron siyang 5 million followers sa TikTok na ngayon ay permanently banned na. Bagamat hindi pa malinaw ang dahilan, active pa rin naman siya sa ibang platforms. Most of his contents are centered on educating Filipinos about his Indian Educating Filipinos about his Indian beliefs and practices. Okay? May experience ako sa mga Bombay. Mamaya kay kwento ko. beliefs and practices. So guys, today educate ko lang kayo. Ang tawag po sa amin is Indian or Indiano. Ang Bombay po ay dating lugar sa India kung ngayon ay Oo, tama. Bombay pala. Lugar yon. Na ngayon ay tawag ay Mumbai. Nasanay kasi yung mga Pilipino. 'Di ba? Kahit sabihin mo educate mo kaming ganyan. Nasanay na yung mga Pilipino na ang tawag sa inyo Bombay. 'Di ba? Pasensya na kayo dun. Dahil bata pa lang ako, 1970s, 1980s, ang tawag na sa inyo pagka papapasukin kami ng bahay, pumasok na kayo, tanghali na, nandyan na yung Bombay. 'Di ba? Ganun yung mga magulang namin dati, o yung mga tita ko na nag-aalaga sa amin. 'Di ba? Andiyan na yung Bombay. Andiyan na yung, 'di ba? Meron pang Bombay. Matibay. 'Di ba? Pulis. Matulis. Taho. Mabaho. 'Di ba? Bombay. Matibay. Kaya ganun yung yung tawag sa kanila talaga dati. Dati pa, 'di ba? Pero yung Bombay is Mumbai, India. Indiano talaga sila, okay? tawag Mumbai na. Hanggang sa umabot na rin siya sa pagpo-post ng mga reaction videos na tila parang hindi hygienic na paraan ng Indian street food kasabay ng paulit-ulit niyang pagbanggit ng salitang Ito, isipin mo mekus dito sa Pilipinas, pagka nakakakita ng mga madudumi, 'di ba, ine-expose na, pinapapunta na sa health department or sa city hall para ipasara. Ganun yung mga ginagawa dito sa atin, due process. Yun sa'yo kasi, nasa Pilipinas ka, nasa India sila, ine-exploit mo yung kapwa mo o yung kalahi mo, kaya nagagalit sila sa'yo. 'Di ba? Pero kung ang gagawin nyo is, paalam nyo sa government nyo, ito hindi hygienic, kinakain ng tao, ganyan-ganyan, magagawa na action yan. Kaso nga minsan, 'di ba, ito,
yung ilog sa India na ang tawag dito, hindi ko alam kung anong ilog yun. 'Di ba? Doon na yung dumudumi yung mga baka, yung mga ihi ng baka. Pero doon sila naliligo kasi holy daw yun. So may tradisyon sila. Alam mo yan, Indiano ko eh. Okay, tuloy. Tornado! Tornado! Oh my God! Tornado! Madali itong kinagat ng mga netizens na naging laman na din ng mga conversations across social media. Tulad na lamang ng sinabi ni Dorhis, sobra ng lakas yan mga insan, mekos-mekos na yan, sobra na. Sabi naman ni Chill, grabe insan, mekos-mekos, tornado, mo pa yan. Ang viral video na ito, animoy panggagaya na din sa Indian food preparation dahil sa halip na kutsara ang pinapanghalo sa sisig, ginamit nito ang kamay. Yan yung impluensya. Yan yung influencer. Diba, kita mo pagkain, binababoy na rin sa Pilipinas. Gets nyo? Bad influence? Kasi yun yung nakikita. Pinagtatawanan. Di mekos-mekos nila. Kaya na din sa Indian food preparation dahil sa halip na kutsara ang pinapanghalo sa sisig, ginamit nito ang kamay. Now, maging ang official page ng Mobile Legends, ginamit na din ito. Sobrang dami na clash na yan, Insan! Mekos-mekos mo na yung base! Eto na yun! Now, there's a lot of people who's asking, ano nga ba ang mekos-mekos? Paliwanag ni Mr. Nobody. Ano ang meaning ng makos? Makos. Mix. Kaya lang, Mix. Because we can do it in the mekos-mekos. naman daw mekos-mekos ang pagkabigkas nito. Kami ng Indian, we cannot pronounce straight. Baka yung iba, kaya nila yan. Ako hindi nila. Masaya naman daw siya sa kanyang popularity ngayon. But, he felt alarmed nung nakatanggap siya ng mga death threats. Kaya wala na akong gana gumawa ng content. It's just, tinatawagan mga pinsan ko, mga tito ko. Bakit ganun? Tapos get ready. Nagtaka ka pa. Hindi ako masaya sa sa nangyayari sa'yo. Pero wag ka magtaka. Huwag kang magtaka kasi pag may natatapakan ka, huwag kang magtaka. 'Di ba? Okay lang magmulat ka pero nasa lugar sana. 'Di ba? At alam mo na kung may matatapakan ka, kaya mong ipaglaban dahil alam mo nga na nasa tama ka. Okay, tuloy. Ang nakakalungkot pa ay galing daw mismo ito sa kanyang mga kapwa Indiano dito sa Pilipinas. Sa mga kalahi ko na may problema sa akin yan, uwi na kayo India, wag na kayo dito Pilipinas. Kita mo? Uwi na kayo India. Sino ka rin naman? Anong karapatan mo din magpa-uwi? 'Di ba? Ito ugali ng mga ito na, dito ko na nga ikikwento. Huwag mo offend baka hindi naman lahat. May mga Bombay na ganyan na sobrang yayabang kasi may mga mapepera yan eh. Ang Bombay pala dito pag nagpapa 5-6 halimbawa ito yung isang nagpopondo. Tapos marami silang mga kabataan. Ito yung mga pumupunta sa bahay-bahay o sa mga tinda-tindahan na nagpapautang. Pero may isa silang financer. Okay? Ngayon, sa subdivision namin, ilan yung paupahan na merong mga Bombay na naggaganyan. Isang beses, hinaram ko yung big bike ng tropa ko, trinay ko. Tapos umikot ako sa subdivision, may isang Bombay na nakaupo sa humps mismo. Pagkatapos nung nakaupo siya sa humps, nailawan ko siya. Putres, ang sama ng tingin sa akin. Ang sama ng tingin sa akin. Sabi ko, anong problema mo? Ayo. Ang tapang. Puta, pagbaba ko ng motor, 3. Ang lalaki, 6-footer mahigit. Sabi nga, anong problema nyo? 'Di ba? Bakit ka dyan nakaupo sa humps? Tapos ikaw pa yung masama tingin dahil nailawan ka, 'di ba? Putres, tumigil sila. Uwi ako, kinuha ko yung isang motor na big bike. Inikot ko, puta, boom, 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 boom. Tangina, alam mo yung ako na nagpo-provoke, salbahe ako eh. Talagang binobombahan ko sila sa apartment nila. Hindi pa rin ako na-test, kinuha ko yung 650cc, mas maingay. Putres, ikot uli ako. Tinapat ko uli dun sa bahay nila. Tapos binombahan ko sila.
Nagbomba ako sa kanila, lumabas sila. Sabi ko, ano gusto mong mangyari? 3 yun ha, ang lalaki, 6-footer yung mahigit. Tapos, anong sabi ko sa kanila? Ikaw, kung anong gusto nyo mangyari, di gawin na natin. O, diba? Ang tapang ko. O, biglang nagsabi, punta tayo barangay. Kala ko, ang tapang na. Putres, punta daw kami barangay. Barangay, Chinese. Punta daw kami barangay. Punta barangay, Diyos ko naman, puro kaibigan ko sa barangay. Di, nagmukala sila, tanga. Diba? Tapos pag uwi, pinagbati-bati lang kami. Mekus-mekus, shake-shake na. Ganun yung nangyari. So, may mga ugali din tong mga Indian na to na minsan, baka hindi naman lahat sa mga ko lang yun, experience. Tapos minsan, pagdadaan ka dyan, ang sama ng tingin, hindi mo alam kung talagang masama lang sila makatingin o masama tumingin diba? Kasi minsan mapipikong ka pag tinititigan ka ng masama 'di ba? Mamaya natural nila 'yon, pero dahil sa nakatingin sila at iba yung dating, mapipikon ka talaga tuloy. Ano paggawa niyo dito Pilipinas? Kayo na single-single yan? Doon na kayo single-single sa India. Kaya Single-single, paano si single-single kung nandito yung umutang sa kanila? Kayo loko-loko. lumiban daw muna siya sa mga outdoor shoots para sa kanyang kaligtasan. Ngunit hindi ito ang unang beses na dumanas siya sa pagsubok dahil apektado din siya sa mga negosyanteng pinahinto noong pandemic. So, focus ako sa business namin ngayon kasi maraming bad things na Eto Eto. Yung business nyo ba legit? Yung business nyo ba legit? Baka 5-6 yan. Baka 5-6 yan. Kasi pag 5-6 yan, may kakilala ako sinisingil siya ng Bombay. Eto si Bombay, tapang na naman, barangay na naman daw. Pagdating ng barangay, ayaw pumasok kasi 5-6. Illegal yung kanyang transaction. 'Di ba? Actually, hindi ko masasabi kung nakakatulong o nakakapatay yung 5-6 na yan Hindi ko alam kung 5-6 tong negosyo ni ni Mr. Nobody Duty. So, baka iba. 'Di ba? Pero karamihan, kadalasan ng Indiano o mga Bombay na tinatawag natin, 5-6 talaga yung negosyo. Okay? Pag pupunta ka dito sa Novaliches, makikita mo sila, andyan sila sa likod ng simbahan. Kasi doon sila kumukuha ng mga yung mga kumot, mga payong, mga upuan. Madami Bombay doon. Kasi nung nagtayo ako ng parang bar, doon ako kumuha ng mga upuan. Mura kasi doon sa Incheck. 'Di ba? Incheck tsaka Indian, kaya yan magkakampi, 'di ba? Sabi ko sa'yo. Tuloy natin. nangyari nung quarantine, nag-down yung mga businesses. Ang inspirasyon daw niya sa ganitong hanap buhay, ang tatay niyang bumuhay sa kanyang buong pamilya bilang isa. Eto buti na lang Honda yung gamit ng tatay niya, hindi Bajaj, 'di ba? Dapat tinatangkilik nyo nga yung sarili nyo Hindi, kailan lang yung Bajaj? Kawasaki. Ang Bombay. Mula ang kwento na yan sa post niya noong February this year, kung saan proud niyang sinabi na halagang 7,000, ginawa ng tatay niyang successful ang lahat. Halaga 7,000. Naging yung 1,000 nagiging 1,200 sa buwan, 'di ba? Malaki talaga yung malaki kita talaga ng ng 5-6, 'di ba? Pero hindi ko alam kung 5-6 Hindi natin alam kung anong negosyo na ng Bombay. Pero ang isa lang masasabi ko, masarap yung Indian curry. Alam mo yon, yung may garam masala. Natuto ako magluto nun. Pero nagturo sa akin, hindi pa Indiano Ang nagturo sa akin, Briton. Hey mate. Hi mate. Ganun ba yan? Hello mate. What's up mate? Ganun. So, nagturo sa akin, magluto ng Indian curry. Isang Briton. Yung garam masala, ang hirap din hanapin kung saan nakakabili. Okay, tuloy. Ng kamag-anak niya. Marami man silang magpipinsan, magkapatid naman daw ang turing nila sa isa't isa. At dahil sa motor daw na ito, naitaguyod ng mga magulang ni Mr. Nobody ang buhay na meron siya ngayon. So, what are the 3 things that we may be... Doon kasi sila sumisingil sa motor na yun. Punta sila bahay-bahay, di ba? Katok. Adyan ba, wala na ito nanay. Yung mga joke ng Bombay, di ba? Bahala na kayo, ang dami na.
Katok tao po. Ako singilan dyan ba wala ako dito. Tuloy. able to learn from this kind of situation. Number one, appreciate the dynamics of our language. Ang maganda kasi sa mekus-mekus, ay pwede mo siyang gamitin sa ibang konteksto. May problema ka? Gusto mo? I-mekus-mekus na lang natin yan. Mekus-mekus mo na yan, Inzin! Tornado! Dahil sa walang limit ang meaning na ito, nadadala natin ang ekspresyon yan sa masayang usapan. Nakakawala ng stress at nakakapag-spark ng colorful conversation. Totoo naman yun, yung mekus-mekus na yan, sumikat dahil sa kanya. Diba? In short, it builds connection. Number two, let's respect the cultural diversity. Yun. Food represents self-expression. Dahil hindi naman lahat may access sa education sa India. Also, dito din sa Pinas. Maybe that's the Yun. only way to survive. Kaya nga dito naman sa Pilipinas, 'di ba, pagka ganyang nakikitang may mga madudumi, anong ginagawa? Nire-report. 'Di ba? Para hindi na maulit. Sana ganun din yung ginawa ni Mr. Nobody Doody. 'Di ba? And feed their family members. For sure, maraming sa inyo ang hindi agree sa way ng food preparation nila. Baka wala lang talaga silang sapat na knowledge about sanitation. You as a citizen have the advantage to educate instead of making fun of it. Number Yun. Ni-real talk ka, ni-real talk Darbs. three, always honor your parents' legacy. Hindi sa lahat ng oras, nandyan ang ating mga magulang to rescue us from any problem. Hanggat maaari, I take advantage to honor my mom and my dad. Kaya every milestone na na-achieve ko sa buhay, I always see to it that my parents are part of who I am today. Real talk. Now, kahit gaano ka pani, your money and influence can't always protect you. Hindi lahat ng Yun. Your money and influence can't always protect you. Katulad yan, meron ka ng death threat, mekus-mekus. 'Di ba? So, anong gagawin mo? Magsampa ka ng kaso sa NBI o kaya sa PNP, pahanap mo kung sino yung mga yan. At yun ang simula ng tamang proseso. 'Di ba? Ito yung tanong. Mga nandito ba yan? Baka pwede sa Bureau of Immigration, ireklamo mo. Pwedeng ipa-deport. Alam naman dyan ka sa social media magsasalita ng umuwi na kayo, doon kayo maningil. Kung nandito yung mga pautang. 'Di ba? Kasi ito yung mga tanong legit ba yung mga Indiano na nandito sa Pilipinas? 'Di ba? Kita mo, kalahi mo, patutumba ka. 'Di ba? Kaya minsan, daanin nyo sa tamang proseso. Okay, tuloy. Ay, nangyari. Mekus-mekus. nakakatawa ay nakakatuwa. Putting your culture into the spotlight of a popcorn discussion won't bring any value. But this isn't about food. This is all about pride and dignity. It's the same feeling. Yes. Every time kapag may kababayan tayong nasa ibang bansa and we were being misrepresented. Now, remember, taking pride in a family's culture is more important than a sense of identity and connection rather than any achievement taken by force. Yun, mga kalapida, ano masasabi nyo kay Mekus-Mekus? Di ba? Tama ba? Hindi, syempre, hindi naman tama na death threat siya. Pero tama ba na sa social media ka pa mag-iiyak? Hindi. Gumawa ka na ng tamang ng tamang hakbang. 'Di ba? I-file mo yung kaso, pwede sa Bureau of Immigration o dyan sa NBI para malaman kung sino yung mga yan. 'Di ba? So, yun muna para at least alam natin. Ikaw din, ingat ka sa mga content mo kasi kaya may nagagalit sa'yo dahil sa content mo. 'Di ba? Nakaka-impluwensya ba ng tama? Kita mo, ginagaya na sa Pilipinas para makapag-content din lang, bababuyin din yung sisig. Kasi yun yung nakikita nakakatuwa, nakakatawa, gayahin, viral. Pero ang tanong, is it tae content ba? Baka pumasok sa tae content, 'di ba? So yun muna mga kalapida, maraming salamat po at paki-subscribe dito sa ating page. Syempre, hit nyo yung like, pa-like ng video. Okay? And stop recording.